mapag-usapan ng mga bagay, klaruhin ng mga kailangan klaruhin, gumawa ng mga ordinansa, mag-propose para po sa kabutihan at kagandahan ng aming barangay. Hinihiling ko po, Lord, nagabayan niyo po ang bawat isa sa membro ng konseho upang mabigyan ng linaw ng kaisipan, lakas at ng tibay ng loob upang magampanan ang aming mga sinumpaang tungkulin. In Jesus' name we pray. Amen. Roll call. Sakto rin yung suot mo. Sakto yung SK yung Roll call. Unang barangay, Aquilino S. de la Cruz Sr. Kagawad Annalyn Santos. Present. Kagawad Rick Santa Ana. Present. Kagawad Ryan Zeta. Kagawad Karen B. Cruz. Kagawad Angelita Rodan. Present. Kagawad Baltasar Iglesias Jr. II. present. Kagawad Benjamin Antonio. Present. SK Chairman Tyrone Jetro Makapil. We are reading and consideration of the minutes. Excerpts from the minutes of the session held on April 23, 2025, 10 o'clock a.m. at the office of Gunung Barangay Aquilino S. de la Cruz Sr. Rosario Barangay, Pasig City. The session is called to order and the invocation was led by Kagawad Angelita Ramos Rodan. There being a quorum, the presiding officer declared the session open. Item number 4. In the agenda is the reading and consideration of the minutes of the session held on April 17, 2025 by Ms. Gina De La Roca, acted as secretary, and read the minutes. Thereafter, the presiding officer inquired if there are any comment or move for approval. Kagawad Roldan, correction on page 3, paragraph 5. Regarding the answer of Kagawad Santos, hindi po namin alam, which will contradict my answer that alam nyo at ako ay sumasang-ayon. So parang magiging taliwas ang salitang hindi namin alam. Presiding officer, let's simplify. It means that you do not speak for everybody. Kung hindi mo alam, ilalagay natin hindi ko alam. Thank you for the observation. Kagawad Santa Ana, Mr. Presiding, can we set a meeting with Attorney Bartolome so that we will know the process to which the presiding officer agreed? Kagawad Santos, inquired for the presiding officer if the barangay has paid Attorney Bartolome the 400,000, to which the presiding officer answered, not yet. Presiding officer, any move for the approval of the minutes? Kagawad Cruz, I move that the minutes of the session held on March 17, 2025 be approved. Kagawad Roldan, I second the motion. Presiding officer, there be a move which was duly seconded. The minutes of the session held on March 17, 2025 is hereby approved. Item number 5 is the reading and consideration of the minutes of the session held on March 23, 2025. Thereafter, the presiding officer inquired if there is any comment. Kagawad Santa Ana, I have talked with the barangay secretary and the presiding officer for the presentation of the company regarding my proposal digitalization of our barangay. She suggested that technical staff be invited to attend at 10 o'clock a.m. tomorrow. Presiding officer, so everybody is invited and Russell will be required to attend at 10 o'clock a.m. tomorrow. Kagawad Iglesias, if there is no other changes, comments, and suggestions, I move that the minutes of the session held on March 23, 2025 be approved. Kagawad Santa Ana, I second the motion. Presiding officer, there being a move which was duly seconded, the minutes of the session held on March 23, 2025, which was duly seconded, is hereby approved. Kagawad Iglesias, can I make a manifestation with regard to the resolution of Bukluran? The problem is lack of coordination. It will be more effective if we adopt the resolution of Bukluran within their scope of jurisdiction. Presiding officer,
The action of Council will forward a letter adopting the Bukluran resolution to PPMO for them to implement with a limited scope of jurisdiction. Kagawad Iglesias, yes po. Presiding officer, what will happen is we will endorse to PPMO and for the PPMO to implement what has been decided by the association except the right of way. We will also include the request of Doña Juliana regarding their one-side parking. Kagawad Iglesias, yes po ka. Presiding officer, with that the session is adjourned. The session is adjourned at 11:40 a.m. Okay, any comment or any move for the approval? Mr. Presiding, clarification. In regards to the request of Doña Juliana, have we already submitted the request for one-side parking? They have submitted already to us. Wala ba? Hindi ba kayo na? Wala po kasi kopya kami ng request ng Doña Juliana. Ano, sec, pakibigyan sila. Meron na yun. Pakibigyan. Ano naman yun, actually, approved naman yun ng board nila. Alam naman na, actually pinapractice nila. No? Yes po. Pinapractice nila. So it's a matter of formalizing it with us and the endorsement to the PPMO para merong ngipin ng asosasyon. Ano po ba yung pinaka-ano ng PPMO? Kasi hindi ko nga po nakita yung resolution. Hindi, ibibigyan Pag ko yun. nagkamali ng titikitan, Sige. titikitan ka, i-re-reker, Hindi, ano ba yung pag ganoon, ang normal practice, whatever is the rules of this road, no? Magiging public road na yun. Any violation will be subjected to the rules and regulations of the PPMO of the state. Okay. Wala namang problema yun kasi all the members, we assume that all the members of the association consented. Mr. Presiding, siguro po iminumungkahi ko na yung resolution ng Doña Juliana ay ilagay natin sa agenda for the lang po, para meron lang tayong record na meron po silang pinasa na resolution para po Ganyan, tinakunan. Okay lang. Mr. Presiding, for the paragraph 2, for page 2, paragraph 5, for correction lang, Kagawad Santa Ana, I have talked with the barangay secretary and the presiding officer for the presentation of the company regarding my proposal digitalization of barangay. Nakalagay dito, she suggested. Dapat po, and suggested, hindi po she. Huh? Kasi ako po ito eh. I have talked with the Opo, barangay for correction secretary. lang po. Amis, ano lang, Para clerical error, yung choice of word yung ginamit. And dun po sa sa attendance, present for last session. Ano yung si instead of si? Instead of she, end po, comma, tapos end. And then dun po sa attendance last session, our barangay secretary po, Saan? sa first page 1 po, doon sa pinakauna for the attendance, si Secretary Julie po wala, and si SK Chairman wala rin po. For correction lang, pakiayos na lang po. Thank you. Yan. Correct. And kinakams yung mga ibang mga sinasabi. Mr. Presiding, For correction lang po, on page 2, paragraph. paragraph 7 po,
sorry. Yeah, paragraph 7. Correction lang po na instead of March 23, I think that's March 21 po. Ay, yung Tama, date. no? Yung date lang po. I-check nyo yung date. Item number 1. So, paragraph, correction is paragraph 4, paragraph 7, and paragraph 10. Puro March 23 na pala. Ano yan? 21st. 21st. Ano tamang date? 21st. 21st. Ay, sorry po. Okay. Mr. Presiding. Ah, Yes po. Mr. Presiding, napansin ko po, dun sa agenda natin, wala naman po tayong masyadong topic. Medyo na-alarm lang po ako kasi after the committee chairman, under the local government code po, adjournment agad. Baka po pwedeng magmungkahi na sana po malagyan po ng other matters. Kasi po, like last time, last February 28, I submitted to our barangay secretary ng idadagdag po na agenda. That is February 28. Opo, napareceive ko po at hanggang ngayon wala pa rin po. So, ang sa akin lang po, syempre, may mga kailangan po tayong... Kasi kung napareceive, kaya lang February 28 pa. Opo, opo. Mr. Presiding, before we proceed to the concern of Kagawad Santa Ana, if there are no other corrections, suggestions, recommendations, I would like to move for the approval of the consideration of the minutes of the regular session. Unahin muna pala natin to. Excuse me. Ano, any other comment dito sa Ang comment ko lang, Mr. Presiding, wala po yung mga For the Bukluran na sa bukluran, wala po yung mga sinabi ko dito, hindi na ata nailagay or na-miss. Kasi po, nakikita ko po dito sa ating minutes of the meeting, parang pag nagsalita, parang stop. Parang walang solusyon, parang walang sustansya. Katulad nito, sinabi, example, Kagawad Iglesia can make a manifestation with ganun. Yun lang. Di ba meron po tayong pinag-usapan regarding do sa manifestation niya? Kasi parang pag binabasa mo, parang pag may nagtatanong, ang ibig ko sabihin sustansya Kagawad Angie ay walang ano bang magandang sabihin. Lagi pong bitin ba? Pag merong nagtatanong, hindi nakahang. At isa pa po, Mr. Presiding, tanong ko lang, bakit laging adjournment, wala man lang tayong other matters? Hindi, teka, kasi meron tayong rules. Kaya nga tinitingnan ko yung yung kanyang sulat. Nagtataka lang ako ba't hindi nakarating sa akin yan. Siguro because of the situation of the secretary. Pag meron ganyan, di ba ang rules, no? Ang rules, kinakailangan i-request, hindi po pwede na tira tayo ng tira dyan. Kasi talagang sa inyo nang gagaling niya. Kaya lang dapat ganyan gagawin. O kaya nga tinitignan ko. Actually, Mr. Presiding, tama naman po yung sinasabi mo na nagbibigay kami. Minsan late. Okay? Yung late na yon, like for example, yung aking resolution patungkol po dun sa proposed resolution patungkol dun sa Teka muna. Sige, mamaya. Tutubihin mo muna natin. Okay, sige po. Okay. Again, Pero hindi, teka muna. Meron dito. Para lang kaliwanagan.
Yung digitalization, Opo. ito actually for your information, nag-present na yung company na okay naman. Nakita mo, okay. Kaya lang yun, for your information, wala pa yung budget. So ito, ang ano niya, ang amount nung suggested is 1.5, no? 5. Ngayon, yun, ipipidjip siya yan, may mga matipid pa yan. So, ang gagawin natin dito, magkakaroon tayo ng sa supplement, isasama natin ito sa supplement. Supplemental budget. Dadagdagan natin ng mga 50 to 100,000 para kasi pina-evaluate ko pa yung offer, baka may kulang pa na para hindi masayang yung proposal kung may kulang pa na mga Services. o yung services na kailangan idagdag para nakasama sa budget. Anyway, the amount that will govern here will be the winning bid as long as it complies with the TOR. So, yun naman ang yan naman ang regulasyon ng BD. So, para pina-inform pa lang, para may kilos yung ating ginawang yung proposal. Actually, Mr. Presiding, just to follow your input, nag-usap na po kami ni Russell regarding sa mga qualifications and needs sa modernization or digitalization ng barangay. Kasi kung magaganito rin naman tayo, let's make it complete na po, not just a portion. Kung meron man po tayong ipapasa or mag-aano man po tayo ng resolution or ordinance in regards to the digitalization of the barangay services, let's make it complete. So medyo inaano pa po namin kung ano po yung mga po pwede pang i-offer ng iba't ibang mga companies in order for us, not just us but also our constituents, to be more parang friendly siya, kumbaga mas madali. Kasi lalo na po yung mga senior citizens natin, ano sila, medyo hindi sila techie, no? So kaya yun po yung mga ano, pagdating naman po yun naman sa committee ng ano naman. Sige. So yun nga lang, anyway, ganun yun. Kaya nga to accommodate yung ibang services na pwedeng i-inject. So dagdagan na natin yun. Kasi yun ang base. Yes po. And to add on lang po, actually last presentation nung kumpanya na yon, natakal naman lahat, hindi po baka naipaliwanag naman lahat. And kung pagdating po sa concern natin sa mga seniors, assisted naman tayo ng kumpanya o kung sino man ang papasok. Magbibigay sila ng tao at merong mga kiosk na pwede natin pag-usapan kung ma-push through tong project na to. So, I think sana kung naka-attend lahat ng barangay kagawads last time, mas maiintindihan na natin yung ibang mga medyo malabo na mga tanong natin. But anyway, ang importante naman nandun si Cap, naandoon si Russell, may kagawad din naman na naandun. Siguro naman, well presented naman yung nakaraang naging meeting namin with that company. Yeah. Thank you. Pwede, isa-isa. Sige. Pwede malaman kung anong company yung represent. Ako nandun. Siguro nakikapitan na Nandun yun. Yeah. Ipapakita ko rin yung proposal sa Yung inyo. proposals Isasama ko na and- doon yung kasama na doon yung sa doon na. Okay ka. Ano na lang. Anyway, assignment lang naman yun. Hindi pa naman kasi marami pag gagawin doon. May supplemental pa, funding. Now, another dito sa page 2, last paragraph. Agawad balon. May Gawa mo na yung final resolution for endorsement sa Bali, yung adoption and changes for the ano lang. Actually, it's already on the works. Hindi ko lang alam kasi yung boundary ng scope Hindi, pa. basta ilagay mo na lang doon yung all the boundaries of the Bukluran Association.
except Yung parameters lang po ng ano nila. Kasi hindi ko rin alam eksakto yung mga yung mga boundaries. Oo nga po. Basta yun lang nasasakupan. Noted, Mr. Presiding. Mr. Presiding, may I? Hindi, ano na lang, ano na lang, tigit-tigit sa isang nasa, Sa folder. sa, Mr. Presiding, may I? sandali lang. Yung traffic, hindi, mabig, sama na dito sa kasi ang importante ito. Siguro sa yung traffic law. Traffic. Kasi yun naman resolution na hindi na natin pupalikin sa kanila. Ano? Apo, i-heads up ko lang po si Kagawad Balong. Since, like yung sa bukluran po natin na nagiging problema natin, yung resolution nila for adaptation. And eto, nadagdagan na naman DJV. Since wala naman po tayong masyadong nagiging agenda, baka po pwede, kung after natin ng sesyon, parang kung walang like nung last time, kasi ako natatandaan ko, ipinresent ni Kapitan yung board resolution ng Doña Juliana. Since kayo naman po ay may mga kanya-kanyang committee, baka po pwedeng initiative na lang po. Like, halimbawa ako ang sa traffic, so sana pagka ganon, after ng session, makipag-coordinate agad kay Kapitan para mabilis po nating masolusyonan ang mga issues natin dito sa barangay. Yun lang po, thank you. Kasi sayang po yung panahon, ang dami sana nating oras kada session, sana napag-uusapan na po natin. Thank you. Okay, so wala na ako itatakel sa minutes. Can you move for the approval? Mr. Presiding, I already have... With corrections. With corrections, I already moved for the approval and already manifested. Any second. Now, delegate move into the seconded the minutes of the session held on April 22, 10 a.m. is hereby approved. Basahin mo, Ate Gina, yung agenda number 5. Agenda number 5. Ay, yung number, ano pa yun? Sorry, number 4. Yeah. Reading it. Hindi, basahin mo lang yung agenda. Agenda No. number 5. Committee Chairmanship under the Local Government Code of 1991 RA 7160. Kagawad Ryan Seta, Committee Trade and Industry, Co-Chairman Kagawad Angie Ramos. Roldan. Ay, Correction. Roll down Kagawad correction. Angie Ramos, Roldan. Sorry. Ay po, error ko yung report. Kagawad Luis Santa Ana, Committee Parks and Playgrounds, Co-Chairman Kagawad Ryan Seta. Kagawad Karen Cruz, Committee Kagawad Agad, Health and Sanitation, Women and Family Affairs. Co-Chairman Kagawad Angie Ramos Roldan. Kagawad Angie Roldan, Committee Livelihood and Employment. Clean and Green and Environment, Senior Citizen. Co-Chairman Kagawad Karen Cruz. Kagawad Balong Iglesias, Committee Education and Cultural Affairs, DRRMO, Rules and Ethics. Co-Chairman Kagawad Benny Antonio. Kagawad Benny Antonio, Committee Peace and Order, Traffic and Transpo, Infrastructure, Ways and Means, Appropriation. Co-Chairman Kagawad Balong Iglesias. SK Chairman Tyrone Munakil, Committee Youth and Sports Development. Mr. Presiding, as I have drafted the committee chairmanship, this is again as clarification, as I have said before, the special session. This is a proposal of the committee regarding the chairmanship, and it is based upon the
sabihin na po natin yung mga past years na kung ano po yung kinilos ng bawat kagawad. This is only a proposal and still under the discretion of the presiding officer if he would agree to this said proposal of the Committee on Rules and Ethics, Mr. Presiding. Mr. Presiding, ang gusto ko lang iklaro kay Kagawad Balong Iglesias, ikaw ang nag-draft nito. Yes. Dapat nilagay mo pangalan mo, ni pinropose mo. Well, again, At isa pa, Kagawad Annalyn, ang dali lang po. okay. Again, as I have said, this is a proposal Yes. po. Hindi pa po siya finalized. We still need the approval of the presiding officer bago po ito gawin na final at i-attach po sa internal rules of procedure po natin. Tapos po nun, tsaka lang po natin gagawin ito ng final yung sinasabi niyo po na kailangan naka-attach yung pangalan po dito, kailangan po dahil yun nga po, kasama na siya dun sa resolution number 1, series of 2020 natin. Okay. Paliwanag ko lang po, Mr. Presiding, kay Kagawad Balong Iglesias. Unang-una po, dapat ang nakalagay sa agenda ay nagpo-propose si Kagawad Balong Iglesia na magpalit ng ating committee. Isa yon. Pangalawa ay siguro reviewin po natin yung ating internal rules of procedure. Doon po tayo bumase sa internal rules of procedure. Dito po sa pinopropose mo to, propose na palitan ang mga committee chairman ng bawat kagawad. Ang isa pang pinagtataka ko, kagawad naman ako. Kahit hindi mo ako nilagyan ng committee chairman, inilagay mo sana yung pangalan ko. Diba? Ganito ba ang Local Government Code of 1991, Series 7160? Ito ba yung, ganito ba yung ito ba yung formal na, siguro bumalik tayo sa internal rules of procedure. Uulitin ko, kung ito ay proposal ni Kagawad Balong Iglesias na alisan ako ng committee. Kitang-kita naman propose niya na alisan niya ako ng committee. Walang problema sa akin yun, Mr. Chairman. Walang problema. Ikaw ang chairman, ikaw naman na mag-a-approve. Dapat, nag-propose siya, hindi yung binasa mo na lang dito at ginawa mo. Diba? Parang pambabastos naman sa akin na number 1 akong kagawad. Hindi mo man lang ako nilagay dito. Kahit wala kang ipopropose na committee ko, sana nilagay mo yung pangalan ko. Diba? Nakakaano naman yata, Mr. Presiding. Pero anyway, sa akin po, inuulit ko, kung nagpo-propose siya na i-reshuffle o pagpalit-palitin ang bawat committee ay wala akong problema. It's up to you. Dahil ikaw ang presiding officer. Tama. Okay po? Prerogative ko rin. Yes, that's your prerogative. Kaya wag. To add on lang po, again, katulad po ng binanggit ni Kagawad Annalyn, this is the proposal from Kagawad Balong and it should be nakalagay dito yung pangalan niya. Katabi po ng approve by. Pangalawa, since ito po ay mandato sa atin at nakalagay sa Local Government Code, it should be then na stated in our agenda. So ito po ay pag-uusapan natin. And in fairness naman po with our Kagawad Annalyn Santos, napaka-unfair naman po nito na wala po siya man lang dito kahit co-chairman. But anyhow, nabanggit naman po ni Mr. Presiding na prerogative naman po niya, siya naman po ang magdidesisyon. Kaya lang po sana magkaroon naman po tayo ng respeto sa isa't isa. Hindi man po tayo nagkakasundo, pero pagdating po sa paglilingkuran, sana naman po, maging fair lang naman po tayo. Salamat po. Okay. Baka po lang naman i-form ng presentation. Pwede naman ilagay na sa akin. Opo. Pero, yung as I have said, prerogative ko ito. So, I will ask the body for the approval of this committee. We can go. Di ba po dapat, Mr. Presiding, ikaw yung mag-approve yan? Kasi ikaw yung... Kaya nga, nasa prerogative Gusto mo ko pa, tayo. magbobotohan. Hindi
then, kaya nga, isasubmit ko sa plurality. Ano? Mr. Presiding, as Mr. Presiding, minsan lang yung correct me if I'm wrong, Talong. Kasi sabi mo kanina, dumipende ka yata sa kilos ng bawat kagawad. Tama ba? yes. Mm. So, tinanggal mo sa akin ang bilang isang BDRRN o bilang committee. Correct. So, dumalabas na hindi pala maganda para sa akin yung committee na yun. Well, under ng Kagawad Ryan, sa pagkikipag-usap ko sa mga department heads, sa mga iba't ibang agency, and also with consultation with Kapitan in regards to your actions and your movements pagdating po sa mamanage ng DRRMO ng Barangay Rosario, is hindi ganun ka-efficient yung yung kilos mo. And regarding naman diyan sa sa proposal mo na sa pagkilos, sabi ko nga, nagtanong naman ako. Hindi naman ako yung basta gumawa na lang ng isang desisyon na ito gusto ko, sa akin to. Ito Sabi gusto mo ko. yung press group o ano. Sabi mo. Yun yung mga, alam mo naman na yun, kasi recorded, wait lang, kasi recorded tong session natin. So, may mga, sabihin na natin na meron ka mga kinilos na dapat kasi, you need to know yung tamang procedure nito. Na hindi ka magdi-decide on your own, kahit na ako, former DRRMO chairman for the past 5 years ng Barangay Rosario, have never disrespected the presiding or the kapitan pagdating sa decision making. So you need to, at saka yung mga tao natin, Kagawad Ryan, you don't, hindi mo sila mamanduhan. You update them of what is happening, and because na mas matagal na sila, kahit na ako, mas matagal na sila sa posisyon sa akin, kung nasaan sila nakalagay, I ask them kung paano ang procedural ninyo, and then you act on what their request, kung ano yung mga dapat gawin, and you sabihin na natin tayo, parang overview lang tayo, hindi tayo nag-ano, kasi nasisira yung flow, mas lalong nagugulo yung pagbaba ng tulong, kung paano yung aayusin natin. Samples of only kung bakit yon tinanggal sa'yo. At ibinalik ko sa sarili ko. Kasi, again, sa simula nito, ako naman talaga dapat ang BDRMO. You requested it. I gave it to you. Kasi, sabi ko, let's see kung kaya mo siyang i-handle. And as I can see, hindi mo naman siya na-handle ng maayos. So, sinuggest ko na ako na ulit ang humawak nito. Sige, okay gawin. Baka pwede po natin invite ang city at si San po, sakali. Para mapatunayan po sa inyo na Let's make this effective, then kung okay sa majority, then i-review natin later. Kasi yung term niya na hindi ko kinakaya yung gano'n. No, I didn't say na hindi mo kinakaya, Kagawad Ryan. You are not effective on the position ng ginamit kong term. Ayun nga, nakarecord na. Nakarecord naman Yun yung na nga. tawag. Oo nga. Efficient. Ano Ay, Nilalaban ko lang naman po yun. oo, idagdag ko lang. Matanong ko sa mga kasama kong mga kagawad dito. Kayo ba na mga kasama kong mga kagawads, sa tingin nyo ba naging efficient at tapat kayo sa mga committees ninyo? Yes. Kasi kahit na ako ay naging trade and industry, ginawa ko rin naman ang part ko bilang committee chair, kaya nga lang, hirap ako. Pero kayo, alam ko naman kung saan ang gagaling ito. Again, prerogative ni Kapitan to, wala akong magagawa. Kung sa tingin nyo, hindi kami better or hindi kami efficient, tatanggapin namin. Pero, hindi naman ibig sabihin na kami ay talagang totally walang ginagawa. Kami ay nagtatrabaho din sa paraang alam namin, kaya namin. Kasi dito sa barangay, mahirap kaming pumasok. I've been committee chairman for trade and industry. Ginawa ko rin ng lahat. Nakipag-coordinate ako sa ating, sa clearance natin. Pero wala rin akong, walang binigay sa aking information, kaya napakahirap magtrabaho. Kaya sana naman,
magaganda at talagang nakakahanga ang mga kumiting hinahawakan nyo, mga magigiting kong kasamang kagawad. Sana maging tapat at efficient kayo sa mga ginagawa ninyo. Yun lamang po. Okay. So, okay na. Ako na to. Mr. Presiding, sa akin, doon sa mga sinabi mo, Kagawad Grace, siguro, irespeto na lang natin kung ano tong proposal ng ating chairman ng Committee on Ethics at yung sinasabi ni Kapitan na prerogative, hindi na siguro ito yung kinakailangan pang pagtalunan o kung ano man yung mga nasa loobin nyo, kung ano man yung nasa loobin ninyo, inilabas ninyo para doon sa committee pinag-usapan ngayon. So, ang sa akin lang, salamat Kagawad Grace, huwag kang mag-alala. Ngayon na mayroong dating mga committee na napunta sa amin o anuman bagong committee, bilang kami ay kagawad at sinasabi mong magigiting na kagawad, gagawin at gagampanan po namin kung anuman ngayon ang inatang sa aming tungkulin ni Kapitan bilang dito sa mga committee aming panghahawakan. Mr. Chairman, pinapangaluhan ko yung sinabi ni Kagawad Angie Ramos Roldan. Salamat. Yes. At sana, umpisahan natin ngayong May. First Wednesday ng ating session, maging maayos na sana. Like for example, itong mga committee na to, ako wala akong committee. Pero sana, iminumungkahi ko. Oo, meron tayong budget. Meron akong hawak na budget. Pero sana, bilang committee chairman ng bawat isang committee, ipaalam sa atin sa council kung ano yung mga programs, kung ano yung mga paggagastusing programa ng bawat isang committee. Para nang sa ganon, malaman natin at malaman ng taong bayan kung saan nagagastos yung mga committee na hawak nyo. Okay, lalong-lalo na siguro si Kagawad Benny Antonio bilang siya ang committee chairman ng Ways and Means. Lagi kaming nagtatanong sa iyo, hindi mo masagot kung ano yung magkano yung budget na nangyayari, wala. Pero this time siguro Mr. Chairman, kayo na rin po ang nagbigay ng bawat isang magagandang committee sa bawat isang mga kagawad. Ang hinihiling ko lang po kung meron man tayo mga programs na nang mangyayari, hindi na tayo babase sa budget. Dapat pinag-uusapan din po natin dito sa council kung ano at magkano ang ibabudget sa bawat isang programa ng inyong mga committee. Hindi kayong 5 lang ang nakakaalam kasi alam mo, Kapitan, nakakakita na lang kami. Saan na yan? Ang disclosure board is there. Walang laman. Walang laman ang disclosure board. Eka lang, hindi pa ako tapos. Okay lang, continue mo lang. Hindi pa ako tapos. Kaya nga, sabi ko nga continue. Ano Kasi ba sabi ko? Kaya lang ako nakasagot ng disclosure board. Excuse me. Kaya lang ako nasabi, may nagsabing kagawad di ba? Hindi ka naman pinapagtaas ng kamay, nagsasalita ka kahit na. Hindi kahit, okay. The disclosure board ay lagi naming natatanaw. Pero bago mo matanggal, nakastamp pa, nakagano, nakatampin. At sasabihin ng treasurer, hindi naman, hindi pa na-check. Hindi pa, kumbaga, ano tawag doon, hindi pa siya na ilalagay ng kung ano yung tamang buwan. Pero this time, kayo na rin po ang naggawa nito ng mga committee chairman. Ako po ay nagmumungkahi na bawat programa, bawat budget na ilalabas sa programa ninyo, na committee ninyo, ay ilahad natin dito sa session. Yun lang po, Kap. Okay. Mr. Presiding, to follow that.
Una-una, bilang chairman ng Ways and Means, una-una, bago pa naman natin to ilabas, hindi naman po pwedeng hindi naman natin pinag-meeting ito. Diba? Tayo nag-meeting at napag-uusapan din. Hindi. Lahat ay pinag-uusapan natin. Una-una, bago natin umpisahan to, magkakaroon tayo ng budget hearing. Ba't ka nakatawa? Tama, Sabi tama. mo lang, Tama. sabihan mo lang, huwag mong pansinin, natutuwa eh. Natutuwa. Budget Natutuwa sa Bago natin umpisahan yan, nagkakaroon tayo ng budget hearing, kinag-uusapan natin. At kinakausap natin ang mga department heads. Tapos kung ano-ano ang kanilang mga request. Bago natin umpisahan yan, tinapakil din natin lahat. Inuusi-isa natin kung ano yung mga request mo, kung ano-ano ang mga pangangailangan ng ating mga departamento. Yan naman ay nakalagay. Second, bago natin umpisahan yan, yan yung pina-approvean natin sa OWA. At tayo naman, nagkaan naman tayo ng bidding. Yung bidding naman natin, ginagawa naman natin ng maayos. Dahil nandiyan ang Legal at nililigan natin, nandiyan ang COA, nandiyan ang mga bidders na kumbaga sa tinuturunan natin. Pangalawa, for the whole year, bago pa man natin ano yan ay inilalagay natin kung ano ang ating pagkakagastusan. At yan naman, ating ginagawa. Ginagampanan naman natin yan eh. Ang tanging problema nyo lang, hindi nyo makita yung aming mga ginagawa, yung aming mga proyekto at programa. Hindi namin na-appreciate o na-appreciate, di ba? Yung ating ginagawa ng mga programa. Sige naman eh. Kaya kami nagtatrabaho ng maayos. Naglilingkod kami ng maayos. Kami ba na-appreciate yung ginagawa namin? Hindi. Diba? Okay, tapos ka na. At saka, Sige. for the whole year, nagkakaroon tayo ng budget hearing, committee hearing, lahat ng hearing. Bago natin umpisahan yung programang yan for the year 2024 o 25, yan inaano natin sa city. Okay. Sa city, pinipresent natin yan. Nagkakaroon ng deliberation yan. Di ba? Kung tutusin, kayo nga pinupwesto din eh. Kayo yung maraming tanong, kayo yung hindi kumipirma. Ilang beses, 2 years na. 2 years na. Sige. 2 years na. Kami naman wala kami tinatago eh. Ang sa amin, trabaho ng maayos at maglingkod. Dahil inaano sinumpaan. Pero ang problema, pagsalita nila. kayo yung mga matatanong, question, okay, wala namang problema yun. Wala namang kami tinatago eh. Yun lang. Mr. Presiding, sorry, I would like to ask to return to the point of order po kasi lahat naman po nabigyan ng pagkakataon na magsalita at magbigay ng kanilang suggestion at opinion. I would like to return to the point of order kasi po this is already becoming personal opinion in regards to personal matters na po, and it's not relevant to kung ano po yung pinag-uusapan natin. As of this moment, Yes. you have a suggestion, Mr. Presiding, to divide the House, and I am moving for the division of the House for the approval of this said Mr. committee reshuffling. Ikaw na. Sir, bigyan na lang muna natin yung salita niya kasi yung sa akin, sumagot siya eh. Pinagbigyan mo siya eh. Tama? Kami naman, pagbigyan mo kung ano yung mga sinabi niya na alam namin sa sarili namin kung ano yung tama at mali. Sa totoo lang, Last kapita. Last argument. Diba? Dapat po siguro kahit. Sige na, last argument niya. Nagbibigyan na nga Okay, kayo. yung sinasabi mo kagawad. Kagawad. Short na lang. Lagyan mo ng time frame ka. Bakit ganun? Ano ba ang problema mo sa ano? Sige na. Sige, go. Unang-una po,
sa bidding, Hmm. sa bidding na sinasabi mo, hindi naman namin alam kung kailan kayo nagbibidding. Di ba? Yun ang sagot ko. Gusto ko nga sana pag bidding, kahit hindi namin alam, i-live mo. Bilang ikaw ang chairman ng ano yun, sa bidding back chairman. At yung sinasabi mong hindi kami napirma sa budget. Sample na lang kita ha. Sige. Total, alam naman natin lahat kung paano maggawa ng budget. Nag-budget hearing tayo, pinaghaharap niyo sa amin yung mga problema. Pagkatapos sanang harapin yung problema, nilagay natin sa mga nilagyan ng budget. And then tayo, bilang kagawad, dineliberation din natin yon bago natin dinala sa City Hall. Hindi naman tayo nag-deliberation eh. Nagsabi-sabi lang yung mga taong, mga empleyado natin na mga head kung ano mga problema. Sa empleyado pa lang yon. Paano kung yung problema sa nasasakupan natin? Like sa development, kung ano-ano mga problema sa mga nasasakupan natin. Wala naman tayong pinag-usapang ganun eh. Paano nangyari na, yun ba yung budget hearing na sinasabi mo? Kaya sana, ito lang isasample ko sa'yo. Sample. Meron tayong budget ngayon sa piyesta, 6 million. Sinasabi mo, hindi natin pinag-uusapan dito. Ito na ang piyesta. Wala tayong napag-uusapan kung magkano ang gagastusin. Ibig mo bang sabihin, yung 6 million na yun na yung lahat na gagastusin natin sa piyesta? Or may certain lang na hindi natin inuubos? Diba? Yun lang yung sample ko sa'yo. Kaya dapat pinag-uusapan natin sa council para alam ng tao at alam din namin kung saan napupunta yung mga pera ng barangay. Yun lang naman. Hindi naman kami nag-iunod sa about sa kung saan pupunta at saan. Kasi sasagot ako na sasagot. Yung fiesta, matagal pa yan. So, sample lang naman yun, Kap. Mas malapit pa Isip pa tayo sa politika. Dito, at yun pag-uusapan natin. Yes. So, yun lang, last argument. So, any move for the approval? Mr. Presiding, for clarification of what you move na diretso, ako nag-ano nito, hindi ako pwedeng mag-move nito. Pero siguro, Kap, ako, magdadagdag lang ako. Lagay mo naman yung pangalan ko. Kasi kagawad din naman ako. Sabi mo nga, ayusin namin yung Yes. Sige, ayusin pa. Thank you. Para naman mabasa ko yung name ko. Lagay mo yung pangalan. Yes po, Yes. fully noted. Mr. Presiding, I would like to move for the approval of the committee chairmanship under the Local Government Code of 1991 RA 7216. Second motion. The committee chairmanship, the revamp on the committee chairmanship is hereby approved. And let this be form part of our internal rules. Mr. Presiding, pwede ba akong magmungkahi na bigyan ako ng kopya ng internal rules of procedure natin. And then, tanong ko lang po kung barangay project ba ito? Yung ginagawa na sa floodway. Kasi po may nagtatanong ng mga tao dahil ito na yung sinasabi ko na gumagawa ng programa na hindi natin alam, nagtatanong sa amin, ano ba yun? Nakita lang namin mabaho dyan, meron ng mga, ano tawag dyan, baho. Ito ba ay tatanungin kita, Mr. Benny Antonio, bilang ikaw ang committee chairman ng infrastructure or Ongoing. This is ongoing? Dahil ganito yan. Hindi natin project yan. Oh, okay. Yan, merong project doon sa kabila. Yan aahon yung bako. Aahon ka? Oo, Ano aahon. Hindi sila makaahon Kaninong project to ka? sa DPWH. Oh. Parang gagawin lang, tatanggalin sa ilog yung back ko na nagdidre, Wala dyan silang, dadaan. wala silang akyatan. Diyan, Gagawin,
Yan yung, Ito po ba yung project ng DPWH doon sa may, Yan yung... doon sa may hinihingi- skating? Hindi, yan yung hinihingi kong project sa DPWH na magawang playground ng mga bata. Hindi pa nagbibigay ng approval. Pero ano, Nag-approve na yung ano dyan, ang tawag dito, ang puso. Kasi under nila yung lupa na yan. Pero humihingi pa ako ng approval tayo. Ng approval sa DPWH. Wala pa silang sagot. bakit ginagalaw ng kaplito po? Okay naman sa iyo? Umaahon na. Ibig sabihin, Ganito, inilistis ganito yan. ano lang pina-flat para makadaan yung backhoe. Yung floodway, hindi jurisdiction property, hindi property ng barangay. Ang may control dyan is puso, Yes. and DPWH. Yes. So ginagalaw niyan, ginamit niyan, dumaan sila dyan kasi sila yung may karapatan dyan sa kanilang property. Ibig sabihin, DPWH po may-ari nitong backhoe. Hindi ko alam, pero Okay. project ng DPWH doon sa kabila, dyan lang sila tumawid. Okay. Kasi dito lang nakakita ng open na posible silang umakyat sa kalsada. May project pala po doon sa kabila, ano? Dito sa yung Santa Lucia side. Kasi po natakot yung mga tao. Kasi di ba, narinig mo naman ka, nung isang araw may tinapon daw pong babaho, gano'n. Tapos, Inayos na. opo, biglang meron naman ngayon, nakita sila na may backhoe, ano kaya ang gagawin? Siyempre po, natatakot din sila. Actually, yung meron tayong request yan para maging playground. Request natin ng city or ng DP? Hindi, request ng barangay. Ng barangay? Mhm. So under sa akin, Pero Parks and Playground. hindi pa nag-uumpisa kasi wala pa sila. Okay. Gagawin pala yung Parks and Playground. So all of that, the session is now adjourned. At isang tanong lang, kahit na okay, off the record lang. Kasi merong nabasa kami doon sa Facebook na about dun sa May. Budget po ba ng barangay ang gagastusin doon? Flores de Mayo. Flores de Mayo. Wala pa Sa tayo. bagay, hindi naman ako na ang Wala pa committee. tayo napag-uusapan. Pero nakapost na sa Facebook. Sa PIO ba? PI. Okay, nagtatanong sila, Reyna Elena ba yan? Whatever. So, hindi dumaan po dito Kuya sa... Bebe. Kaya po, Ano yung pinost mo? iyan yung Yan yung Ano yung mga... pinost mo na sa Flores de Mayo daw? Nagtatanong sila. Wala Off the record naman Wala yung... po. Ano lang po yun, hindi po Flores de Mayo po yun. Ano yun? Yung po yung share ko lang naman po yun sa Santo Rosario de Pasig. Yung parada po ng Immaculada na... Pero nakalagay kasi council Jojoin Barangay po. council. Nakalagay ba? Nakalagay Wala ba? po nakalagay po doon. Tingnan mo na ba? Third canonical, yung pong Yes, ating po. mahal na birhen, dadalhin Mahal na birhen, dadalhin So po. nag-invite po ang Wala. Los Fieles. Yes. Kaya So, po, hindi pa yan yung Flores de Wala Mayo. sa- Pero Third canonical po ng birhen natin. Ano yan? For clarification, yung tinatanong niyo ba ito? Hindi ko alam. Ito? Yan. Hindi yan, hindi. Ay, sa bagong post niya na Hindi Flores yan. de Mayo. Canonica. Wala. hindi yan. Anong date yun? Kagawad Annalyn? Sige, titin ako dyan sa cellphone. Hindi, anong yun naman yun? Kasi Hindi tinatanong, hindi. Para, kasi curious din ako eh. Actually, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Babalik ko ulit kay Kagawad. Concerned kami. Kasi pag nakakabasa kami ng PIO, pwede naming itanong. Diba? Kasi kailangan bilang isang kagawad, alam mo Okay na nga dapat. yun. Di ba nga nagtatanong din ako kaya? Hindi ko alam. Nakiyurious din Wait ako. lang, isasend ko sa iyo, Kagawad Balong. Kasi in-open up ninyo. Kaya nga, nagtatanong lang naman. Kasi kung may mali si Kuya Bebe, para Ano? ma-rectify na Ito natin. galing sa Hindi ginamit lang sa kanya.